Okay, magandang umaga sa inyo mga kasolar. Nagbabalik ang inyong kasolar, si Solarens. So sa ngayon nakikita niyo dito sa table ito ay isang photovoltaic inverter. At wala tayong nakikitang battery dito. So ang question ngayon ay kaya ba nating i-DIY ang isang grid tie solar power system? So sundan niyo ako sa video na ito at ipapakita ko sa inyo ang step by step kung paano ini-install ang grid tie power system gamit ang grid tie inverter. Papaliwanag ko muna sa inyo ang mga kailangang gamitin pagka kayo ay magdi-DIY ng isang on-grid solar power system or other known as grid tied solar power system. Okay? So unang-una, meron tayong inverter na gagamitin. Ito ay isang 3,000 watts on-grid inverter at ang brand niya ay SoFar Solar. At syempre, gagamit din tayo ng panels, 450 watts na Trina at saka JA Solar panels ang ating gagamitin. Parang maintindihang mabuti ng ating mga manonood ay gagamit tayo ng metro. Ito. Meter, no? Meter. So para makita ninyo kung paano kinakabit yung limiter or yung CT sensor ito. Itong current transformer sensor at kung saan ang position nito. Meron tayong actual na installation ng ating electric meter. Okay? Gagamit din tayo ng mga circuit breakers para makita ninyo yung actual na positioning. Ay ipapakita ko sa inyo na after ng electric meter ay gagamit na tayo ng main circuit breaker, or MCB. Gagamit na tayo nito at ito ay magiging main circuit breaker papasok doon sa ating mga circuit breaker para sa load ng convenience outlet para doon sa aircon. So gagamit tayo nito at convenience outlet para naman doon sa ating mga saksakan ng TV, ref at iba pang mga appliances, So ito ay gagamitin natin para mahiwalay yung mga kanya-kanyang load. At syempre, dahil ito lang ang aking available na pinakamababang amperes, ayan 16 amps ito ay gagamitin naman natin para sa lightings or para sa ilaw. So mga ka-solar, dito sa ating video na ito ay gusto kong ma-share sa inyo na sa isang electrical system, sa isang bahay, na dapat ay hiwa-hiwalay ang mga safety devices para sa ilaw, hiwalay din ang para sa mga saksakan ng ref, TV, at kung may mataas-taas na load, halimbawa yung water heater, ay dapat nakahiwalay yan. At nakahiwalay din doon sa mga lightings, yung mga ilaw, So dapat nakahiwalay ang mga circuit breaker niyan. So ano ang reason bakit hinihiwalay natin yan? So ang very reason, dahil if in case na magkaroon ng short circuit sa isa sa mga outlets doon, ay mayroon pa tayong chance na makagawa ng maayos dahil meron pa tayong other source of power para at least magkaroon ng mailawan natin ginagawa at matroubleshoot natin kung ano man ang posibleng sira, At of course sa part ng ating on-grid or yung grid tie solar power system ay gagamit tayo ng mga controls and safety devices. Okay, so una muna ay yung DC, sa DC side. Ayan, ito yung sa solar panel. So since 2 strings ito, dalawa, ayan at gagamit tayo ng dalawang circuit breakers din. So ito ay para sa first string. Ayan, 20 amperes lang kasi yung available, pero supposed to be pwede na yung 15 amperes dito kasi ang maximum lang dito na rating ng amperes ay nasa 13. So okay na sana yung 15, kaya lang wala tayong available, kaya ito na muna yung ginamit natin. So
Itong block na ito ay surge protective device. Ayan. At ito ay nakaparallel dito sa circuit breaker para sa DC. So ganun din dito sa pangalawang string, dahil gagamit tayo ng PB cable dito na may kanya-kanyang linya. Okay? Pero isi-series lang natin. And yan ay sa DC. Ngayon, pagdating sa AC, kailangan natin yung sa output nito. Okay. Ito yung output ng inverter, at ang output niya ay alternating current na. So ang lalabas dito ay 220 volts, no? 220 volts AC. At tayo ay gagamit din ng control device. Ayan. So ito ay para sa AC. So AC circuit breaker, ito. At 63 amperes ang gagamitin natin, dahil nga medyo matataas ang ating mga loads. So pagdating sa load, dapat naayos natin yung tamang circuit breaker, yung amperahe, para una hindi laging nagtitrip ang ating circuit breaker, at para maproteksyonan ang ating system. At meron yung katabi, nakaparallel din yung surge protective device, pero ito ay AC or alternating current na SPD. Okay? So yan ang major components ng on-grid or grid-tied inverter natin. At ay kakabitan lang natin ng mga cables. Ayan. At dito sa board na ito, ayan, dyan natin ikakabit yan, para ma-demo natin na mabuti ang kung paano ang paggawa, no, mga ka-solar. So may time lang na medyo bibilisan natin, pero ibig sabihin nun ay continuous ang ating ginagawa. Okay, so explain ko lang ng konti, ng mabilis ang ating so far na grid tied to. Nakikita natin nga, no, mayroong PB1 at saka PB2. So yung PB1 at PB2, dyan natin i-connect yung solar panels natin, no. So dalawang strings yan. Ibig sabihin, pagka yung sinabing string ay isa o mahigit pa sa dalawa na connection ng solar panels. So pwedeng naka-series yun or pwedeng naka-parallel. Pero this time, i-series natin, dahil nga itong ating grid-tied inverter ay mayroong tinatawag na range, operating MPPT voltage range. Okay, so ano ba yung operating MPPT voltage range? So mga ka-solar, ang operating MPPT voltage range ay nakarelate yan doon sa BOC ng isang panel. Pag sinabing BOC, yung operating voltage circuit na nakikita sa likod ng panels, no? Since gagamit tayo ng 450 watts na solar panels natin, at ang BOC nito ay nasa 49.7, kailangan 2 piraso ng 450 watts solar panels ang ating i-series para pumasok doon sa MPPT range requirements ito. So yung MPPT, yun yung in solar charge controller na nandito sa loob, no? So yung MPPT. So ang range ng operating MPPT voltage range nito ay nasa 90 to 580 volts DC. So kung isang panel lang ang gagamitin natin na 450 watts at nasa 49.7 ang BOC, ay sigurado ko hindi ito mapapandar at mag-e-error lang. So ang gagawin natin, isi-series nga natin yung mga tatlo. Totally yan naman kayang within, anyway, that is within the operating MPPT voltage range na 580 as maximum. So isi-series lang natin yon. So tandaan natin, pagka series ang connection, ang amperahe ay nananatili sa kanya rating, yung amperes, at ang voltage ay lumalaki, no? Nag-a-add. At kabaliktaran naman yan kung nagkaroon ka ng parallel connection, ang voltage mo ay nananatiling the same, at ang yung amperahe ay tumataas. At since series nga gagamitin natin, tamang-tama yung circuit breakers na pinakita ko kanina. So bago natin simulan, ka-solar, no, bago natin i-mount dito, ay i-explain ko lang dito sa board na ito
Ayan, so dito ilalagay natin yung ating electric meter. Ito, dito yan, para lang makita ninyo na diyan nanggagaling yung kuryente from the grid. Okay, so susunod dito, ito na yung sa inverter at yung mga controls, yung safety devices na DC circuit breaker at saka DC SPD. At doon sa tabi niyan ay AC SPD at yung AC circuit breaker. Doon na para sa output na ng ating inverter. Okay, so doon sa pinakagilid lalagyan natin ng mga circuit breaker, ano, para doon sa mga load naman na yon. Okay, so sige, simulan na natin. At unahin natin to, buksan natin sa loob. So medyo na umalikabok na, naalikabukan na. Ayan, at dito yung sa papasok, no? Dito yung inlet, ayan, yung galing sa distribution utility, at dito yung outlet. At tanggalin natin tong rubber. Okay, sa pagmamount ng ating PV inverter na grid tied, kailangan ito ay maunang ikabit. Ito yung nasa likod, so yung holder ito. At para mas maganda, no, para pumantay sa likod ay gagamit tayo ng ating label. Ayan. So uunahin muna natin ito bago natin maisabit yung inverter. So ito, tatapat lang natin. Okay. So ngayon ikakabit na natin ito. Mamount na natin, sasampa lang. Ayan, oh. Ayan. So madali lang mga solar kasi merong sleeve dito. Ayan, itong kanto na to. Ito, dito lang ipapasok yan sa likod. So unahin muna natin yung holder, no? At saka natin ipasok yung Allen wrench para ma-secure. So secure natin. So ayan, pwede na, na-secure na. Higpitan na lang natin. Ito, panghigpit, Allen wrench. Ganun din dito sa kabila. Right. So yan, ikabit na natin yung ating inverter. So susunod yung ating controls, yung circuit breakers para sa DC, yung para dito. Ayan.
So ito na mga ka-solar, no? So ito yung para sa grid tied, at ito naman yung panel box or distribution ways para sa ating load. So ito na yung usual na electrical system ng bahay, at kung makikita nyo, ito ang main circuit breaker, tapos susunod yun dun sa air condition, doon sa water heater, at doon sa oven, no? Dapat malaki ang amperahe nun. At ito naman ay para sa mga normal load, para sa convenience outlet, kagaya ng mga ref, TV, at ito ay para sa ilaw lang, sa mga lightings, ano. So mayroong apat tayong circuit breakers. Ito ay puro sa AC nasa load ng bahay. So itutuloy ko na ang wirings. So ayan mga ka-solar, parang napipicture out na natin, no? Ayan, at yung board natin, nandito yung sa DC circuit breakers para sa grid tie controls yan, no? At dito naman yung pinanggalingan ng ating kuryente galing sa distribution utility, at may wires papunta doon, papunta sa ating mismong load, at manggagaling na rito sa output nito sa ilalim, papunta rito sa ating tawag nito dito sa AC circuit breaker, at papunta ron. So tutuloy ko lang, malapit na tayo. So gagawin na natin ngayon ay maglalagay na tayo ng wire mula dito sa meter papunta dito sa ating main circuit breaker na papasok sa bahay, no? And then dito mamaya yung lalabas dito sa output ng main circuit breaker ay papunta yan dito sa first na circuit breaker, second circuit breaker, at saka yung sa third circuit breaker. So unahin muna natin yung lines papuntang bahay, no? So yan. So ipitan na natin. So mga ka-solar, no, mamaya na natin i-tap dito dahil nga itong ating electric meter ay energized na. So panghuli na nating ilalagay. Okay? So in the meantime, mag-wiring muna tayo dito. So ayan mga ka-solar, nalagyan na natin ng bus bar sa taas dahil ito naman ay common lang. So nanggaling dito sa ilalim, no, sa main circuit breaker natin papunta rito. So nakaparallel na yan dito, circuit breaker 1, circuit breaker 2, circuit breaker 3. Ngayon dahil nga gusto natin na matest mamaya, no, kung talagang magpa-function ang ating mga circuit breakers, maglalagay tayo ng ilaw dito, maglalagay tayo ng saksakan dito. At dito naman mamaya ay dahil malayo nasa loob yung aircon natin, no, itetest na lang natin yung output. Gagamit na lang tayo ng multi-tester. Okay? So titingnan natin mamaya kung aandar. Lalagyan natin ng bombilya, saksakan. Itong electricity meter, maglalagay din tayo dito para sa output naman, yung galing dito sa inverter, para ma-monitor natin kung ilan yung consumption na base dito sa load, malaman natin kung ilan ang nakukonsumo. At dito naman, since ito ay papasok, mako-compare natin yung production ng inverter at saka yung galing sa DU. Kita natin dito na halimbawa magkaroon na ng load, yung consumption, dito natin makikita kung ilan.
At kung i-compare natin yung meter dito at saka doon sa meter na galing sa Meralco, i-compare na natin yung actual na load na nagagamit sa bahay at kung ilan ba yung nahuhugot galing sa Meralco, or kung wala mang nahuhugot just in case na ito ay nagpa-function na. Yan. Pag-connect natin dito ay dapat dito galing sa ilalim, no? Sa ilalim nitong main circuit breaker. So ano ang purpose niyan? Okay. Ang purpose niyan para dito natin ikabit, no, itong dalawang lines ng AC ay para mabasa na niya itong mga tatlong ito kung ano ang mga load. Isa pa, dito rin natin i-connect yung linya na manggagaling dito sa inverter, yun dun sa AC dito. Manggagaling sa AC. So dapat dito nakakonect yan, at yung isang linya ay dyan natin ipapasok yung CT transformer or yung current transformer dito para, sabi ko nga, mamonitor lahat ng load. Okay, so wawiringan ko muna. Okay mga ka-solar, so sa pagwawiring nito, ito nga sabi ko nga i-actual natin, ilalagay natin ito sa loob. Yan, papasok natin itong isang linya at saka natin i-connect dito. Pero dapat yan ay nakasama na rin yung isang linya rito at yung linya din dito. Ayan. At ito naman ay para dito na. So ayan, at i-connect ko na muna rito para tuloy-tuloy tayo. Okay, so dito sa AC, bago tayo pumunta sa DC, ang naging connection natin dyan ay nanggaling dito sa yung AC output nito, no, sa inverter, at yan ay pumasok dito sa AC circuit breaker. At itong circuit breaker natin na AC, mayroong AC SPD na nakaparallel. Okay, and then yung kuryente na galing sa grid, ayan, ay pumasok dito. At since pumasok yan dito, lalabas yan dito sa out ng ating adjustable voltage protection. At paglabas niyan ay pupunta yan dito sa ating circuit breaker. So iyon ang magkocontrol ng AC in papasok dito sa ating so far na solar inverter. Susunod naman itong DC side ng ating para sa inverter, yung sa panel. Okay, una natin i-connect ay yung MC4 para sa positive line ng persist string, no, persist string ito. At dapat dito ay positive din, sa positive din na ito natin mailagay, no. Dito natin i-connect yan sa PB number 2, PB or string number 2. So ito yung sa negative at yung isa sa positive. Okay, so negative muna dito. At ang kulang dito ngayon ay yung sa grounding, no? So magpa-parallel tayo dito ng ground, tapos lalagyan natin dito sa baba. Then ayun, i-connect na lang natin itong ground dun sa panel. So pag-iisahin na lang natin to, yung grounding. So may common ground yan papunta dun sa panel, at saka yung sa panel naman ay meron tayong grounding rod na nakabaon na sa likod. So ayun. Ayan mga ka-solar, so medyo malapit-lapit na tayong matapos, ano. Ang explain ko ngayon ay yung sa grounding. So grounding system, ano. Ang SPD natin na DC ay mayroong 2 piraso at mayroong ground yan, ilabas ko dito. Yung doon sa color coding ng ground, excuse na lang kasi medyo mahal din ang mga gamit ng sa pagwa-wiring. At kung ano yung available lang sa akin, yun lang muna ang ginamit ko. Pero tandaan niyo, ang mahalaga dito ay masundan ninyo yung mga linya ng kung saan ba kinakabit, at
kung saan ba siya naka-ground. Halimbawa ito, output ito ng SPD. So mayroon tayong ground dito. At ganun din sa SPD ng string number 2. Ayan, at dito naka-common yan. So nagkasama yung dalawang ground na galing sa SPD ng dalawang strings, PB1, PB2, or string 1, string 2. Ngayon, saan nilalabas yan? So ito kailangan muna natin na i-connect na rin dito sa ground ng AC SPD or yung alternating current na surge protective device. Ayan. At ang pinakakulang dito ngayon ay dito sa grounding, si grounding, since na-connect naman na natin yan dito sa inverter, ay ang pinakakulang ay yung papunta na nga doon sa panels natin, no? Doon sa panels. Ayan, so maglalagay tayo ng ground papunta doon sa panel. Papakita ko sa inyo yung ground na nakababa doon sa panel. So ito mga ka-solar, mayroon na tayong ground dito. Nakakonect yan dyan sa ating solar panel sa mismong grounding lot ng solar panel. So ayan. So halos kompleto na tayo. At syempre bago natin ma-energize or malagyan ng connection mula sa panel, dahil dito papasok yung string number 2 at string number 1, ay kakailanganin natin na i-parallel muna yung ating SPD dito sa terminals ng string number 2 at saka string number 1. So gagawan ko muna ng parallel connection, no? At susunod ko na yung linya na magko-connect dun sa ating panels, yun sa taas. Ayun nga mga solar, no? Na-ready na natin. So ipaparallel lang natin yan dito. So ibig sabihin, i-connect lang natin dun sa negative, kung sa negative man na terminal ng circuit breaker na galing sa panel or sa PB, at kung positive, positive din. So yun yung parallel na tinatawag. Okay, at para safe, kailangan ma-check natin yung tamang polarity pag naikabit na natin yung linya ng PB cable galing doon sa ating panels. So check muna natin doon yung BOC at saka yung tamang polarity. Okay, bago natin i-connect ang ating source, yung sa grid. So ito yung pinakahuli. So ayan, at naka-ready na ito. Naka-connect na dito sa ating city sensor, ayan, sa loob. At ang gagawin ko ay itatap ko na ito dito. Itong sa electric meter galing sa Meralco. So ayan mga ka-solar, i-connect na natin ito dito. Ayan. So ika-clamp na natin. Ayan. So i-energize natin ito. Titingnan natin yung papasok na kuryente. At mga ka-solar, ang pagpapaandar ng super solar grid tie inverter ay uunahin muna natin ang AC. So ibig sabihin may kuryente muna tayo dito. Kailangan dito mayroong papasok muna, kasi pag inuna natin ang PB cable, hahanap si PB cable ng alternating current or yung kuryente galing sa grid. So tama lang na unahin natin ito rito. I-on natin para magkaroon ng kuryente dito sa inverter. And then mga ilang seconds, 10 seconds, susunod natin na pa-up itong DC. At mag-check tayo ng kuryente doon. Ayan. So in the meantime, nakababa lang yan sa load side. At papanda rin na natin dito. Okay. Yan, so mga ka-solar, na-energize na natin to, no? So i-check lang natin kung may voltahe nang pumapasok na AC. I-check muna natin yung AC voltage. Ayan. So yan, set natin yung AC. Check natin kung merong pumapasok. Wala tayong guantes ha. Wala tayong gamit na guantes O yun, meron na nga. Meron na ka-solar, no? So meron na ritong 231 volts galing sa DU. At check natin yung out dito sa DU. Ayan. So yun, meron na ngang out dito. Meron na naka-out. Okay. So check natin dito sa ating circuit breaker ng bahay. Ayan, so kung meron. Ayan, may 236 So yun.
At since ay okay na, so na-check na natin dito, may kuryente na rito at may kuryente na rin dito, no? So gagawin natin ay tataas natin to para tumuloy ang kuryente dito sa ating AC circuit breaker. Ayan, on natin. So ayan, no, may kita nyo mayroon ng reading ilan, 235 volts. Ayan. At galing dun sa outlet ng main circuit breaker, yan ay pumunta rito. Ayan, at mayroon na tayong 234 volts. So dito yan lumabas sa out ng adjustable voltage protector, at titingnan natin dito kung meron na, no, kung merong kuryente. So i-check natin gamit ang ating multimeter ito. So susundutin natin, yan, naka AC na. So check lang natin, sundot. Ayun, so mayroon ng 236. Ngayon tataas natin para ma-energize ang ating inverter. So taas natin to. Ayan, check natin kung merong kuryente rito. Ayan, meron na ring 236 volts. Ayan. So check natin dito sa SPD kung meron ding ayan, meron. So ayun. At since hindi pa yan naaandar dahil wala pang kuryente na galing dito sa PB cable. So okay na, check na rin naman natin yung polarity nito at saka yung voltage kanina. So papandirin na natin ito, i-up na natin. Ayan. Ayun. Nag-on na ang ating inverter, so nag-i-initialize. So hintayin lang natin yung 600 seconds. Ayan, nasa normal. Hintayin lang natin mga ka-solar. Wala pa tayong nakikitang na-generate na power. Pero at least nasa normal naman. Ayan, oh. Medyo matagal lang. Matagal mag-initialize. So yung sa PB2, ayan, nakikita natin, ano, mayroong 133 volts. Yan. Power wala pa. Yan, 131 kilowatts total. 235 yung grid. Yung grid, yung kuryente or yung voltage from the grid, nakikita rin natin nasa 235 na. Ayan. So 59 Hz, 59.9, almost 60. Ayan, yung PB1 natin nasa 132. Hinihintay ko pa kasi nasa 83 seconds po yung initializing niya. Pero okay naman, merong akong nakukuha na PB132, tatlong 450 watts yan sa PB2. Ayan, kaya lang wala pa na harvest. Hintayin lang natin, no. Ayan. 235 galing sa grid. Ayan, 60 Hz. PB1 yan, 131 volts. So yun, 1 minute na lang, tayo natin. So ayun mga ka-solar, so okay na. At nakikita natin na functioning. Ngayon ang connection ng panels natin ay nasa 6 pieces. At bawat string, so ito yung string 1, string 2 ay 3 pieces na 3 na solar, at saka yung sa string 1 ay JA solar, no? So ito yan, ito yung may controls dyan. At sa ngayon nakikita natin yung harvest, ayan, nasa 70 watts, ayan, 60 pabago-bago, no? So titingnan natin mamaya kung tataas yung harvest niya dahil nga limited yan sa load. So sa ngayon wala pang load yan. At panda rin natin ito, tingnan natin itong circuit breaker na ito para sa ilaw. Ayan. Ayan, oh, so nag-ilaw din naman. Ayan. At so ibig sabihin okay na ang ating connection para dito sa mismong distribution box na para sa panel, no? So ito naman ay para sa convenience outlet para dito. At titingnan natin kung ilan. Ayan, so merong 746 watts dahil pinapainit natin yung tubig. Ayan, kulay red na yan, maandar. So 743
ang watts consumption yan, no? Ayan. At makikita din natin yan dito. So, nasa 771. Okay. So, tanggalin natin. Ayan, so 771 yung load consumption. So dito naman sa ating harvest, ayan, nakikita natin na halos ganun din ang binibigay. Yung power, ayan, 0.76 kilowatts. So almost the same, ano? So big sabihin kung ano ang load nito or yung consumption, yun din ang hinaharvest niya ngayon. So nakikita natin na 0.75 or 750 watts. Ayan. So, napakadali lang, no? Napakadali lang mag-set up ng isang on-grid or grid-tie solar power system. Ayan. So, mga ka-solar, ano? Ulitin ko lang yung mga pinagsasabi ko kanina. Ayan. So, itong setup natin ay isang grid-tied or on-grid solar power system na setup. So magsisimula tayo dito. Ito yung electric meter at merong linya na palabas, ayan, kung saan nakakabit yung ating CT sensor, no? CT sensor or current transformer. Yan ay pumunta rito. At pumunta rito sa may main breaker ng ating bahay, no? At since main breaker yan, lahat nitong tatlong circuit breakers na ito ay nanggagaling dito yung power. At may kita natin sa baba, ayan, nandyan yung dalawang linya para iparallel na connection dito. So itong bilog naman na ito ay para sa monitoring lang kung ilan ang actual load natin, no? At itong pinagsuotan na ito na isang linya ay galing na yan dito sa inverter. So iyan na yung output dito sa AC output. Ayan, at dumaan yan dito sa ating adjustable voltage protector. At ang control niyan ay itong AC circuit breaker na meron tayong surge protective device. Yan yung grounding, naka-connect din. Ayan. At may ground din tayo dito sa circuit breaker para sa DC. So itong mga DC na ito ay para sa solar panel. So meron tayong string 1, PB1 at PB2. At ang PB1 niya ay para sa tatlong panels. At ganoon din ang PB2 ay sa tatlong panels din, no? So lahat yan ay 450 watts. So ayun. At yun nga, sabi ko nga, no, pagka simula during the startup, kailangan unahin muna nating i-on yung grid. Kasi pagka inuna natin ang circuit breaker ng para sa DC, para sa panel, ay isang kamalian na. Dahil nga pag nag-error, lumalabas yung notification na no grid. At kung inuuna ang panels, ayan, ang lalabas ay no grid. So una, mas maganda pagka ang inon mo ay circuit breaker para sa alternating current, wala na, hindi naman problema ang DC side, dahil nga makikita na niya agad. So mahanap na niya agad na meron ng AC connected na sa grid. Okay? So basically yun lang, napakadali lang ng on-grid na connection compared doon sa off-grid or hybrid on-grid. Dahil nga pagka off-grid may battery. So dito sa on-grid, ang downside lang nito ay di mo magagamit pagka walang kuryente. Ibig sabihin walang grid. Hindi dependent ito sa grid eh. So pag sinabing grid, yung distribution utility yan. So hahanapin ng inverter, mag-indicate ng no grid pagka brownout. So technically wala kang production during brownout. Another thing is during night time, hindi mo rin magagamit itong on-grid or grid-tied solar power system dahil wala namang harvest during night time. Dahil ang solar ay sa araw lang. Kasi ang gabi ay lunar. Walang lunar panel. Lahat ay solar panel. Okay? So, yun ang downside niya. Dun sa off-grid naman, ang kagandahan doon, pag naka-store na sa battery, ang yung excess harvest galing sa panels na na-harvest sa sun, ayan, pwede mong gamitin sa gabi. Kaya lang medyo mas magastos. At medyo
mas matagal ng konti pag-install nun dahil marami ka pang mga cablings na gagamitin para sa battery at yung mga ibang protection devices. So ang on-grid, itong sample na ito, ang on-grid na ito ay napakasimple kung paano gawin. So ayun. At ako'y nagpapasalamat sa inyo mga ka-solar sa patuloy ninyong pagsubaybay sa aking munting channel. At kung meron kayong natutunan dito sa pagsa-set up ng on-grid or grid-tied solar power system ay wag nyo ring ipagdamot. Sana ay i-share ninyo ito, itong ating video para kung sino man ang magkakaroon ng lakas ng loob para mag-DIY ng isang on-grid ay ito na ang video para yung step by step, yung actual na video para ma-share ninyo sa kanila na ganito lang pala kasimple ang paggawa ng on-grid. Yung mga circuit breakers, of course, nasabi ko kanina, no, ang ating panels ay dapat nakadepende lang doon sa, halimbawa kung series ang connection mo, ay mas maganda dahil hindi naman kinakailangan masyado mataas ang ampere rating ng circuit breaker. So sa ngayon, ang ginagamit natin ay nasa, nasa 20. Pero dapat kung merong 15, okay na yun. Mas okay. Kasi ang maximum rating ng ating 3 kilowatts ay nasa 13 lang, 13 amperes. Since yan lang yung ating available na gamit para sa tutorial, so yan ang ating ginamit ngayon. Okay? At laging tatandaan ninyo mga ka-solar, no, yung input, yung operating MPPT voltage range. So dyan yung pagbabasehan para timplahin kung ano ang specs na nakalagay dun sa likod ng solar panel. So dyan kayo magmamatch whether to use parallel or series connection. So ayun, medyo napahaba na ang ating video. At alam ko ito ang isa sa mga mahabang video, pero sana ay kapulutan ninyo ng aral. At muli, maraming salamat at ako'y magpapaalam na pansamantala. Sana ay subaybayan nyo pa ang mga susunod kong video. At ito ang inyong ka-solar, si Solarens.